Bati ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon at salamat sa kanyang kabutihan at sa kanyang kagandahang loob. Praise God. At sa pagbasa natin sa verse sa aklat ng Book of Romans chapter 9, Romans chapter 9, at basahin lamang natin ang isang familiar verse sa oras na ito. Sabi rito ng verse 12 and verse 13 ng chapter 9 ng Book of Romans. It was said to her, the older will serve the younger, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Ulitin ko yung last verse. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Panginoon, magpala ng mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Pagkain ng Diyos, makakupo tayo sa oras na ito. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos, sa buhay na Kanyang binibigay sa atin at sa mga karanasan na ating naranasan. So, yung mga karanasan pala na ating naranasan ay hindi ito para magmukmuk tayo, hindi tayo para mawala ng lakas, mawala ng pag-asa, kundi ang bagay na ito ay isang pagkakataon sa ating Panginoon para siya kumilos at para siya gumawa. Kung magkaminsan, kapag tayo nakakita ng mga sitwasyon at may mga bagay tayong pinagdaraanan, sabihin natin, ito na naman ang ganitong bagay. But bayaan natin ang Panginoon ay bigyan natin ng pagkakataon na gumawa at kumilos sa mga sitwasyon ating kinaroroonan. At kagaya ng minsan, nasabi ko na rin na ang mga sitwasyon ng pag-akay ng Panginoon, ang mga kaaway na bumabangon sa Israel, ang Egyptians na sumunod sa kanila at gusto silang ibalik muli sa Egypt, ay sabi ng Panginoon, kukuha ako ng kaluwalhatian mula sa ganong bagay. So, mostly ang maging mindset ng bawat isa atin, instead na tayo matakot, mawala ng pag-asa, ay give God a chance para sa sitwasyong yun at sa pagkakataong yun. Pag merong higante na bumabangon sa ating buhay, ay praise God, bayaan na ang maliit na slingshot, ang pananampalataya, ang siyang tumulong sa atin at magpakita at mag-vindicate ng pagtulong ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, kapag merong Goliath na babangon, sabi ng Book of Isaiah, kapag merong bumabangon na unos, God will raise up a standard against it. Kapag merong bagay na nangyayari. So, hindi ang Diyos na nahuli sa kanyang paggawa at pagkilos. At even sa panahon ng church ages, ay makikita natin kung paano habang ang kaaway ay gumagawa sa iba't ibang paraan ng tinatawag na mga horse riders, mula sa white, sa red, sa black, and the pale. But ang Diyos ay merong tinatawag na counterpart na ginagawa upang tapatan ang anumang bagay na nilalagay ng kaaway. So salamat sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan at His all-seeing eye na patuloy na nakamantyag at nagbabantay sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan. At sa mga nagdaang mga gawain ay ating patuloy na pinag-uusapan ang kahalagahan ng desisyon.
pinag-usapan natin ang ilang mga bagay patungkol sa decision last Wednesday, or rather last Thursday, ay binigyan natin ng pansin ang isang paksa na may kinalaman sa God, faith-driven decision. Sa oras na ito, it seems na merong kaunting, may bahagi sa ganung bagay ang ating pag-uusapan. But ang gusto kong bigyan ng pansin ay yung verse 13 na ating binasa sa oras na ito. Ito'y patungkol kay Jacob and Esau. Pinakita rito na ang verse 12 ay pinakita that the older will serve the younger. But verse 13 ay sinabi rito, just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Most of the time ay ating nababasa ang may kinalaman kay Jacob. But ngayon ay it seems na merong isang gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ito'y patungkol naman kay Esau. At ang isang tanong na gusto kong gawin nating paksa ay may kinalaman sa yung tanong na why God hated Esau. So, di ba kayo nagtatanong, bakit sinabi ng Banal na Kasulatan, I hated Esau? Why God hated Esau? Bakit siya nagalit kay Esau? You know, nakita natin sa Banal na Kasulatan, ang mga unang verse ay ginamit ito ni Apostol Pablo para ipakita ang tinatawag na election. Di ba? Pinakita about election. Pinakita ron na sa kabila na ang bata, ang twins na ito, na hindi pa sila pinapanganak, bago pa sila gumawa ng mabuti at masama, ay para ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa paghirang, hindi ayon sa ating gawa, kundi sa Kanya na tumatawag. Now, kung ang mga unang verses ay ginamit ni Paul sa about election, at pinakita rito na ang pagpili ng Diyos at pagbibigay ng Diyos ng sinabi niya na iniibig ko si Jacob, na kapag ang isang tao ay inibig ng Diyos, na sabihin natin na wala siyang ginagawa, ito'y pagpapakita ng napakainam na biyaya ng Diyos sa kanya. Tama ba mga kapatid? Ito'y pagdidisplay ng biyaya. Pero, naniniwala ako mga kapatid, ang ganitong bagay ng pagdidisplay ng Diyos ng pag-ibig niya kay Jacob, na wala siyang ginagawa, ito ay biyaya ng Diyos. Ito'y tinawag na election of love. Ngunit, hindi ako naniniwala na ang pagkapuot ng Diyos kay Esau ay walang dahilan. Ulitin ko mga kapatid, dahilan, alam niyo ba sa book of, sa tinatawag na Sermon on the Mount, sa sermon ng ating Panginoon, sa Sermon on the Mount, yung Beatitudes, ay meron siyang isang statement na pinakita ron na isang maling bagay na mapuot ka sa isang tao na walang dahilan. And it is a sin. As sabi ng ating Panginoon, kapag ang sinumang tao ay mapuot sa isang tao na walang dahilan, siya ay nasa bingit ng judgment. At so ibig sabihin, kung ang Diyos ay kung i-apply yung tinatawag na yung pag-ibig ng Diyos kay Jacob na wala pa siyang ginagawa, yun ay pagdidisplay ng biyaya ng Panginoon. Ngunit kung sasabihin na ang Diyos ay napuot kay Esau na walang dahilan,
it is injustice. Diba? At walang injustice, walang pagiging hindi unjust ang ating Panginoon. Hindi liko ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung bakit ang Diyos ay napuot kay Esau, ay merong dahilan. Merong dahilan ang ganitong bagay. At yun ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa oras na ito. Although, it seems nasa bahagi ng negative, pero sa pamamagitan ng ganitong bagay ay maintindihan natin ang ilang mga bagay sa biyaya ng ating Panginoon. Now, kung titingnan natin ang buhay ng magkapatid na ito na si Jacob and Esau, alam natin na ang panganay ay sino? Si Esau. At ang unang doon pa lamang sa sinapupunan ni Rebecca, ay pinakita na dahil lang si Rebecca ay late na siyang nagbuntis sa dahilan may mga halos si Rebecca ay umiiyak na kay Isaac at sabi niya, anong magagawa ko? Sabi niya, at si Rebecca at sila ay nanalangin sa Panginoon at ang Diyos ay tumugon. Well, alam niyo ba na ang buong blessing ng Diyos ay binigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi. At sa kabila na binigay ng Diyos ang kanyang blessing kay Abraham at sa kanyang binhi. And yet, meron pa rin mga ganitong mga circumstances na lumilitaw, na parang merong barrenness. Well, ang lahat ng ito ay para i-display ng ating Panginoon ang kanyang kalakasan at ang kanyang kagandahang loob. Na sa kabila na siya'y tumanda, pero ang Diyos ay nakagawa pa rin ng paraan. At sa panahon ng delay ng kanyang pagbubuntis, at nang siya ay maglihi, sabi ng kasaysayan, siya ay tumawag sa Panginoon dahil napansin niya na labis siyang nahihirapan doon sa kanyang pagbubuntis. Dahil halos doon sa loob ng kanyang tiyan ay parang merong nagbubuno at merong nag-aaway doon sa loob. So kung nakita kayo ng isang ina sa panahon ng kanyang kagampanan na merong isang baby doon sa loob ng tiyan at mapapansin mo yan ay na-experience namin yung mga panahon na buntis ang aking may bahay sa aming mga anak. Bago sila lumabas ay makikita mo yung tiyan ay umaalon, ibig sabihin nagbabago ng posisyon yung bata, maraming inuunat yung kamay o yung tuhod o ano pa mang bahagi niya. At imagine kung ang isa ay ganun ang pakiramdam ng isang ina. Ano ang pakiramdam ng isang ina kapag dalawang nasa loob at nagbubunot? Diba? At doon siya nalalangin at doon siya nagtanong sa Panginoon at ang Diyos ay sumagot sa kanya at sinabi sa kanya, meron dalawang bansa na naroon sa loob mo. Isang malakas at isang mahina. At pinakita na ng Panginoon kay Rebecca ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Now, at nang sila ay lumabas at sila ay pinanganak, ay sinabi na unang lumabas si Esau. At pag hugot kay Esau, syempre pa, normally, ang ulo ay ang siyang unang lumalabas. At pag hulabas ng kanyang paa, nakahawak yung kamay ng bunso doon sa panganay. At pinangalanan sila, and in the process of time, sila ay lumaki. Ngunit, sa panahon ng kanilang paglaki, mga kapatid, yan ay makikita natin sa aklat ng Genesis chapter 25 or mga previous verse ng chapter ng Book of Genesis. Ang birth ng magkapatid na ito ay nasa chapter 24.
Or no? Dito sa chapter 25. So, pagkatapos na sila ay panganak, and then, sabi ng verse 27, ang dalawang batang ito ay lumaki, at sabi ng verse 27, when the boys grew up, Esau became a skillful hunter and a man of the field, but Jacob was a peaceful man, living in tents. So si Esau na panganay ay isang hunter. Isang hunter siya, isang magaling siyang hunter. At siya'y siya'y nagustuhan ni Isaac. Dahilan, si Isaac ay laging nabibigyan ni Esau ng kanyang mga nahuhuling hayop as a hunter. Samantalang si Jacob isang tahimik lamang na tao, a peaceful man, nananirahan lamang siya, lamang siya sa tent. At laging kasama ang kanyang inang si Rebecca. So, ngunit tandaan natin mga kapatid, ang kalalagayan ng panganay ay merong napakalaking pribilehiyo. Tama ba mga kapatid? Dito sa atin ay panganay ka lang. At sabihin natin, yung panganay ay may karapatang mag-utos sa mga nakakabata. Pero sa kustumbre ng mga Hudyo, ay yung panganay ay merong napakalaking pribilehiyo na meron sila. At ito ay makikita natin yung lahat ng bagay ay ibibigay doon sa panganay. Samantalang yung ilang mga anak ay bibigyan sila ng ibang portion. Now, dito sa aklat ng Deuteronomy, kung titingnan natin ang aklat ng Deuteronomy. Sa aklat ng Deuteronomy chapter 21 verse 17, ito ay batas na inilagay ng Panginoon sa Israel. At sabi rito ng verse 17 ng chapter 21. Sabi rito, verse 15, starting verse 15 para makita natin yung pinapakita ng senaryo. If a man has 2 wives, so normally kapag may lalaki na merong 2 asawa, ay nalaglagay ang Diyos ng batas sa kanila para hindi magkaroon ng anumang alitan at anumang sabihin natin na maargabyado ang sino man. If a man has 2 wives, the one love and the other unlove. Ibig sabihin, kapag merong 2 asawa, normally mga kapatid, hindi talaga ito ang disenyo ng Diyos sa pasimula pa. Dahilan magkakaroon ng parang contest. Merong paligsahan sa pagitan ng mga babae. At nagiging daan ito para yung isa ay mas mawin niya yung puso ng lalaki. At yan ang naging problema sa buhay ni Jacob later on. Pero dito yung batas na ito, sabi niya, kapag ang isang lalaki mayroong 2 asawa, ang isa'y minamahal at ang isa'y hindi gaano, or the other is unloved, and both the love and the unloved, at kapwa sila nagsilang ng mga anak na kapwa lalaki. Sabi niya, and both the love and the unloved have borne his sons, if the firstborn son belongs to the unloved, kung yung panganay ay ang unang nanganak ay yung babae na hindi niya masyadong mahal, at yung kanyang minamahal na asawa na mas mahal, mas matimbang sa kanya ay huling nanganak, huling nagkaroon ng anak. Sabi ng verse 16, then it shall be,
in the day He wills what He has to His Son, sa panahon na Kanyang ibibigay ang bagay para sa Kanyang mga anak, He cannot make the son of the love the firstborn. Hindi niya pwedeng gawing panganay yung anak niya doon sa kanyang iniibig. At yung anak niya doon sa hindi iniibig ay dahilan hindi niya masyadong mahal, ay kaunti lang ang kanyang bibigay. Ang Diyos ay naglagay ng pamantayan. Then it shall be in the day that He wills that what He has to His sons. He cannot make the son of the love, He cannot make the son of the love the firstborn before the son of the unloved, who is the firstborn. Kung ang tunay at totoong panganay na ipinanganak ay doon sa hindi niya lubos na minamahal, sabi rito, but, verse 17, but he shall acknowledge the firstborn, the son of the unloved, by giving him a double portion of all that he has, for he is the beginning of his strength, to him belongs the right of the firstborn. So ito yung batas. So tingnan nga natin sa Tagalog. Ang sabi yan, at kanyang kikilalanin panganay ang anak ng kinapupuotan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik, sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas, ang karapatan nga ng pagkapanganay ay sa kanya. So ito yung privilege ng isang panganay. Kung meron siyang ibibigay sa mga anak niya, ang ibibigay sa panganay is double portion. Diba? So kung ganun ang pinapakita, so madali namang figure out sa ating kaisipan kung ano yung binigay niya sa mga anak niya, yung ibibigay niya doon sa panganay is double portion. So, ibig sabihin, ganito napakalaki ang pribilehiyo ng isang panganay. At ang pribilehiyong ito ay naroon kay Esau. Na kay Esau ito. Ang privilege na ito ay nasa kanya. So, siya ang unang lumabas sa sinapupunan at nakahawak ang kamay ni Jacob na bunso sa kanyang sakong. Ibig sabihin talagang doon pa lamang ay nag-uunahan na sila. Sa loob pa lamang ng tiyan ay nag-uunahan na sila at pinapakita na gusto ni Jacob o ng bunso na siyang mauna at makuha ang tinatawag na karapatan. Now, in the process of time nang sila ay lumaki at si Jacob or si Esau ay naging isang magaling na hunter at kinagiliwan siya ni Isaac na kanyang ama. At ngunit isang panahon si Esau ay dumating at nagkataon na wala siyang nahuli kahit isa. At dahilan siya ay gutom na gutom, sa panahong yon ay nadatnan niya naman si Jacob na nagluluto ng masarap na pagkain na karne, na kulay pula, at mapipigure out natin, dahilan si Esau ay isang hunter, ay pinapakita rin na makikita mo rin na siya ay mahilig o yung appetite niya sa pagkain ay gano'n na lang. Mahilig din siya sa pagkain. At sa ganitong kalalagayan ni Esau, nang siya'y dumating at siya'y gutom na gutom, sabi ng sumunod na pangungusap sa verse 29, verse 28, now Isaac loved Esau because he had a taste for game, but Rebekah loved Jacob. So nagtagisa sila, si Isaac ay kay Esau, si Jacob ay kay Rebekah. And when Jacob had cooked stew, Esau came in from the field, and he was
famished. Ibig sabihin, gutom na gutom siya nang siya'y dumating. And Esau said to Jacob, "Please, let me have a swallow of the red stuff there, for I am famished." Therefore, his name was called Edom. So, ang gusto lamang ni Esau ay kahit bigyan mo lamang ako ng isang subo nung niluluto mo at para mapawi ang aking gutom. Ngunit, sabi dito ng sumunod na pangungusap sa verse 31, si Jacob naman ay ginamit ang pagkakataong ito. Ginamit ang pagkakataong ito na kanyang sinabi, bago kita bigyan ng pagkain ito, ibenta mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. First, sell me your birthright, sabi ni Jacob. Ibenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. And Esau said, "Behold, I am about to die." Tingnan natin sa Tagalog, anong sabi ni Esau dito? Nang siya ay sabihan ni Jacob, ibenta mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay at bibigyan kita ng pagkain nito. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay. Ibig sabihin, ako'y namamatay na sa gutom. Siya'y hinang-hina sa kanyang pakiramdam. At sabi niya, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay na ito? Well, mga kapatid, maring sa panahong yun, ang kanyang pagkapanganay ay hindi pa niya magagamit. Dahilan ng pagkapanganay, ang birthright ay usually ginagamit ito sa panahon ng pagkuha ng blessing. Sa panahon ng pagkuha ng blessing. Ngunit sa kanyang sa pagsasamantala ni Jacob, sabi niya, sinabi ni Esau, ngayon nasa point ako na halos mamamatay na ako sa gutom. What's use then of this birthright to me? What use then is the birthright to me? And Jacob said, hindi ganun kadali. Sabi niya, itaas mo yung kamay, sabi sa verse 33, first swear to me, sumumpa ka, at sumumpa ka na ibebenta mo sa akin ang birthright mo. So he swore, sabi niya, first swear to me. So he swore. Sabi ni Esau, sumpa lang pala eh. Sige, susumpa ako. Tinaas niya ang kanyang kamay. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Mga kapatid, kakaiba ang pangyayaring ito. Pwede palang magkabentahan ng pagkapanganay. So, sumumpa siya at sinabi niya, sumusumpa ako na aking ibebenta ang aking pagkapanganay sa iyo. At pagkatapos nun, inabot ni Jacob ang isang platong, isang pinggan na pagkain. At sabi rito, and then Jacob gave Esau bread and lentils too. So complete meal ang binigay sa kanya. Tinapay at yung kanyang nilutong ulam. Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank. Siya kumain at uminom at dumighay at nabusog. But ang hindi niya alam, ang sabi rito, and rose and went on his way. Matapos siyang mabusog, umalis siya, pumunta siya sa kanyang lugar, pero ang sumunod na pangusap, does Esau despise his birthright? Tinangan natin sa Tagalog. Sabi niya, at gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. He despised. Ang ibig sabihin ng salitang despise ay minalang halaga, minaliit,
sa tingin niya, walang kwenta ang birthright na ito. At para sa kanya, hindi na mawawala ang birthright. Para sa kanya, hindi na mababago yung siyang unang lumabas. Siya yung panganay. Hindi na ito mababago. Pero mga kapatid, sa paningin ng Diyos, ang kanyang ginawa ay pag-despise ng birthright, ng mga blessing na dapat na kanyang tanggapin. And you know, what involved in this? What involved in this sa ganitong bagay na ginawa ni Esau? Alam niyo kung anong involved dito? It's decision. Do you get the point? Decision is involved sa ganitong bagay. At sa mga sabihin natin sa mga moment na ganito, ay napakahalaga ng desisyon ng isang tao. Ano ang kanyang pagpapahalagahan? Ano ang kanyang papahalagahan sa panahon na siya ay nasa isang medyo mabigat na sitwasyon? At dito, kagaya ni Esau ng kanyang makita, nagugutom na ako at nanghihina na ako. At kung iniisip niya kung magtatagal pa, baka mamatay na ako. Dahilan sa sobrang gutom, pagod, dahilan wala siyang nahuli at galing pa sa kabundukan, naglakad at umuwi sa kanilang bahay na walang nahuling anuman. At pagdating niya doon, nakaamoy pa siya ng masarap na niluluto ni Jacob. You know, brothers and sisters, ang tawag dito kay Esau sa book of Hebrews chapter 12 ay makikita natin. Ito ang tinatawag na dahilan bakit ang Diyos naggalit kay Esau. Sabi rito sa chapter 12 ng book of Hebrews. Book of Hebrews. Verse 15. Or, basahin natin ang verse 14 para makita natin. Sabi riyan, pursue peace. Basahin natin sa Tagalog. Ating sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal, kung wala ito'y sino man, ay di makakita sa Panginoon. Pinakita niya na ang tinatawag na habulin mo, sundin mo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Mabuhay kang payapa sa lahat ng mga tao. At ang sumunod na pinakita ay yung sanctification. Yung pagpapabanal. So, kapayapaan at pagpapakabanal ay isang bagay na, ang dalawang bagay na ito ay pinakita niya kung gaano kahalaga. Follow peace and with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. So ang kabanalan ay isang bagay na napakahalaga. Well, ang kabanalan ay hindi lamang ito sa isa-isang bagay. Usually, ang kabanalan, ang salita na ginamit dito is sanctification. At ang sanctification, ang pinapakita nito ay iyong inihihiwalay ang iyong sarili para sa Panginoon. You get the point? So sanctification means you're setting aside yourself just for the one use only. Inihiwalay mo ang iyong sarili para sa isang uri ng paggamit lamang ng sanctification. So, kapag ang tao ay pinatawad ng Panginoon at pinabanal, ibig sabihin, siya'y pinababanal para sa Panginoon. So, ang sumunod na verse ay pinakita
Nasabi niya ng verse 15, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. So pinapakita na iwasan o ingatan na huwag ang sino man ay bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan. And you know, may mapamasa natin mamaya na paano si Jacob ay kinaputan naman ni Esau sa labis at nagkaroon siya ng grudge kay Jacob. Nagkaroon siya ng grudge, nagkaroon siya ng kapaitan, galit, to the extent na gusto niyang patayin si Jacob. Sabi niya, baka kayo bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. So ang ganitong bagay ay nakakahawa. At sabi niya, next verse, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid. Yung salitang mapakiapid ay ang pinapakita nito ay ang larawan ay kagaya ng hindi pagiging matapat sa kanyang kung saan siya merong tipad. At sino man ay hindi magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan na gaya ni Esau na sa pamamagitan na sa isang pagpinggang pagkain ay kanyang ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Ang sabi ng verse 16, that there be no immoral or godless person. Sa King James Version, kung titingnan natin ang King James Version, pinakita diyan, sabi niya, lest there be any fornicator or what? Profane person. You know what is a profane person? A profane person na ibig sabihin ang hindi nagpapahalaga sa mga bagay na banal. Ang taong hindi nagpapahalaga sa mga bagay na may kilalaman sa Diyos. To be exact. At pinakita niya na si Esau ay ganito ang kanyang ginawa. He despised his birthright. Napakaganda ng pribileyo na meron kay Esau. Pero, dahilan lamang pumayag siya na dahilan sa isang pinggang pagkain ay ibenta niya ang kanyang pagkapanganay. Hindi man lamang siya nakipag-bargaining kay wag naman Jacob. Baka naman pwede mong pautangin na lang ako, wag na lang kunin mo ang birthright, ang aking birthright. But, right away, ay kanya sinabi, anong mapapala ko sa birthright na ito kung mamamatay naman ako sa gutom? Ibig sabihin, pinakita niya talaga, direktahan ang pagpapawalang halaga niya sa birthright. Wala siyang interes doon sa birthright na ito, na iniisip niya na hindi ito mawawala sa kanya. Pero, pinakita roon, sabi niya, ang isang taong siya'y profane person, hindi nagpapahalaga ng mga bagay ng Diyos. Well, mga kapatid, I hope ang ganitong bagay ay maging silbing aral sa bawat isa sa atin. At huwag tayong matulad. Dahilan sabi rito, pinapakita ni Apostol Pablo na huwag matulad ang sinumang tao na kagaya kay Esau, na na hindi nagpapahalaga sa bagay na meron siya. Especially sa bagay na binigay ng Panginoon sa kanya na tsansa at pagkakataon para maglingkod sa kanya. So dito ay pagkatapos na si Esau ay ibinigay niya, binenta niya, well, ang term na ginamit talaga sa verse, sa Bible,
that Esau sell his birthright. May bentahan talagang nangyari. At di lamang basta salitaan, may sumpaang naganap. Diba? It is a covenant. It is a covenant between Jacob and Esau. At merong palitan, merong agreement, merong silang kasunduan. At mga kapatid, nakikita natin na sa paninging ito, legal ang naganap na bintahan. May consent ang isang party, may binigay si Jacob sa kanya, at tinaas niya ang kanyang kamay at sumumpa siya. And you know, ang Diyos ay Diyos ng tipan. Alam niyo ba ang pangyayari sa Book of Joshua? Nang nasakop na nila Joshua ang unang syudad, at ang sumunod na syudad na Ai, na dati natalo sila, bumagsak ang Jericho na makapal na muog, at sumunod ay napasok nila na kubkub nilang Ai, at nang sumunod na susunod na nilang sasakupin, merong mga tao galing Gibeon, mga Gibeonites, na hindi nila alam na yung mga Gibeonites na yon ay doon lamang sa karatig sa lugar mismo ng Canaan. At ito ay nagkunwari na galing sila sa malayong lugar, ang kanilang tinapay ay matigas na, luma na, yung baon nilang alak ay suka na, maasim na, at ang kanilang damit ay parang gula-gulanit, at sila ay nagmakaawa na sila ay maging tagapag-igib na lamang at wag silang sasaktan. At sila ay nakipagtipan doon sa mga Gibeonites. At nang makilala nila na ang mga Gibeonites na ito ay karatig lamang pala, ay hindi na nila pwedeng saktan sapagkat nagkaroon na ng covenant sa pagitan nila. Diba? So mga kapatid, ang kasunduan ay isang bagay na mabigat. At dahilan sa nagkaroon ng kasunduan ng bentahan sa birthright, may involved na halaga, may consent ang isang party, at sumumpa si Esau, thus Esau despised his birthright. At yan ang dahilan bakit tinawag si Esau as a profane person. At pansinin ninyo, decision is involved. At makikita ninyo, mga kapatid, ang desisyon ng isang tao ay nagdadala siya sa kanyang destination. Merong nabubuong destinasyon o merong siyang kinahahantungan bawat desisyon na ginagawa ng isang tao. At anong nangyari? Nang kanyang ibigay o ibenta ang kanyang birthright sa isang pinggang pagkain na para sa kanya ay walang anuman, then sa panahon ng blessing, nagulat siya nang kukunin niya na yung blessing ay hindi niya na pwedeng kunin dahilan nakuha na ito ni Jacob. Well, merong yung ginawa ni Jacob dito ay merong pandaraya. Alam natin, dinaya nila si Isaac. Nagkaroon ng connivance sa pagitan ni Jacob at ng kanyang inang si Rebekah. At pinagkasunduan nila na dinaya nila ang malabong mata ni Isaac. And brothers and sisters, anuman ang desisyon na gawin ng isang tao ay pinagbabayaran niya. And later on, si Jacob ay nagbayad sa kanyang pandarayang ito. Ilang beses siyang dinaya ng kanyang biyanang si Laban. Diba? So makikita natin, every decision there is a what? Consequence.
Bawat ang desisyon na ginawa ni Rebecca at ginawa ni Jacob, dumating sa natakot si Jacob, sabi niya, ina, paano kung ang aking ama ay makilala ako? Baka instead the blessing ay ibigay sa akin is curse. Ang sabi ni Rebecca, mapasa akin ang iyong sumpa. Well, mga kapatid, ang desisyon na ginawang ito, later on ay nagbayad si Jacob sa mga bagay na kanyang ginawa. Pero, ang pinakamainam, ang blessing ay naibigay sa kanya. Pagkatapos na makuha ni Jacob ang blessing, then, nagalit si Esau. Sabi rito ng verse 41 ng chapter 28 or 27 ng book of Genesis, 27 verse 41, So Esau bore a grudge against Jacob because of the blessing with which his father had blessed him, and Esau said to himself, the days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. Malapit na ang pagluluksa sa aming ama, at kapag ang aming ama ay wala na, papatayin ko si Jacob. Nag-hold siya ng grudge. At alam nyo, makikita ninyo, yung galit na ito, yung kapaitang ito, ay nagdala kay Esau sa mas iba pang malalang desisyon na kanyang ginawa. Diba? Yung grudge na ito. So, yan ang dahilan bakit sinabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo na hindi kayo magkaroon ng kapaitan sa inyong mga puso. Dahilan ang kapaitan sa puso ay magtutulak sa iyo sa iba pang mga pagdedesisyon that later on ay ito ay makakaapekto sa iyong destinasyon. At dahilan sa grudge na ito, nagalit niya kay Jacob. At di lamang kay Jacob, nagalit na rin siya sa kanyang mga magulang. At nang mabalitaan niya na binilinan niya si Jacob, pinapunta doon sa kanyang mga kamag-anakan, at may bilin na huwag kang kukuha ng babae dito sa lugar ng Kanaan, dahilan mabigat na ang loob ni Rebecca sa mga babae doon sa lugar ng Canaan. Sabi rito ng verse 46 ng chapter 27, Rebecca said to Isaac, I am tired of living because of the daughters of Heth. Sabi niya, nagsasawa na siya na makita yung kaugalian ng mga anak ni Kanaan, anak ng mga babae ni Heth, doon sa lugar ng Kanaan. At sabi niya, if Jacob takes a wife from the daughters of Heth, like this, from the daughters of the land, what good will my life be to me? So nakita niya, kung isa sa mga babae dito sa lugar na ito, ang kanyang magiging asawa, parang wala nang magiging kwentang aking buhay. Nakikita ni Rebecca ang corruption sa kanyang panahon. Yung moral na mga kababaihan ng mga anak ni Heth. At sabi niya, I'm tired of them. Ayaw ko ng ganitong bagay. At sabi niya, kung si Jacob ay magiging kakaasawa siya, ay magiging walang saysay ng aking buhay. So anong nangyari? Pinapunta si Jacob sa bahay ng kanyang mga magulang o kamag-anakan sa lugar ni Laban na kapatid ni Rebecca. At nang malaman ito ni Esau, sabi ng verse 5 ng chapter 28, Then Isaac sent Jacob away, and he went to Padan Aram to Laban, son of Bethuel, the Aramean,
the brother of Rebekah, the mother of Jacob and Esau. Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take himself a wife from there, and that when he blessed him, he charged him, saying, You shall not take a wife from the daughters of Canaan. And that Jacob had obeyed his father and his mother and had gone to Padan Aram. So Esau saw that the daughters of Canaan displeased his father Isaac. So, ngayon, matigasan na siya ngayon sa kanyang mga magulang because of that grudge. Because dahilan doon sa kapaitang iyon, nagbigay pa ng ganitong desisyon si Esau. Nakita niya, ayaw niya ng mga babae ng Kanaan, ayaw ni Isaac at ayaw ni Rebekah, na ayaw ni Isaac at ng kanyang ina. Verse 9, And Esau went to Ishmael and married, besides the wives that he had. Meron na siyang dating asawa, kumuha siya ng mga asawa pa, Mahalat, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebiah. Now, itong dahilan kung bakit si Esau ay kinapuotan ng Diyos. Because sa bawat desisyon na kanyang ginawa. Ang unang maling desisyon ay sinundan pa ng mga sumusunod na mga bagay. At siya ay labis na nagpadala sa kanyang doon sa kanyang sikmurang kumakalam, doon sa pangangailangan niya ng pagkain, at dahilan lang doon sa pagkain na binenta niya ang birthright, at dahilan ngayon sa kanyang galit ay kanyang ginawa pa ang ilang mga bagay para i-displease, para saktan ang puso ng kanyang mga magulang. And you know, ang ganitong bagay ay pagpapakita siyang dahilan kung bakit si Esau ay kinapuotan ng Diyos. It is not because, hindi, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng kapuotan si Esau na wala pa siyang ginagawa. That's unrighteous. Bakit siya kinapuotan ng Diyos? Because of his deeds. Sa bagay na kanyang ginawa. O sa bagay, sabihin natin, sa papano niya, dahil first and foremost, yung kanyang hindi pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. I hope you get my point. Now, tingnan natin. Merong isang pangyayari sa banal na kasulatan, at ito ay ang mga anak ni Eli, na siyang high priest sa panahon ni Samuel. Sa panahon ng high priest na si Eli, ang kanyang mga anak ay nagpasimulang, sila po ay nasa priesthood. Sila ay nasa gawain ng paglilingkod sa Diyos. And ang ganitong klaseng paglilingkod is a privilege. You know that? It is a privilege for the house of Eli, na siya ay high priest at yung mga anak niya ay mga gumagawa doon sa templo o doon sa tabernacle doon sa lugar ng Shiloh. It is prior to the erection of ng temple ni Solomon. So, ang ginawa ng mga lalaking ito, ng mga anak ni Eli, ay kanyang hindi pinahalagahan ang
ang gawain ito na privilege na ibinigay sa kanila ng Diyos. Si David ay isang ordinaryong tao, but he longed to become a priest. You know that? Sabi niya, ang makapunta sa iyong presensya, ang manatili ng isang saglit ay hindi ito kaya kumpara ng napakaraming taon sa ibabaw ng sanlibutan. Kundi, sabi niya, ito ay masumpungan lamang. Ang ganitong kasiyahan, sabi niya, ay naroon lamang sa presensya ng Diyos. Meron siyang isang psalm na sinulat at sabi niya, mapalad ang tao na yung pinipili at pinapaharap sa iyong presensya. So, gano'n na lamang ang pagpapahalaga ni David. Wala siyang karapatang maghain ng incense. Wala siyang karapatang maghandog sa Diyos because siya ay isang hari. Ordinaryong tao, hindi siya Levite. Siya ay nasa Judah. Pero, he longed for that kind of ganung klaseng buhay na kanyang maranasan. So, ibig sabihin, ganun nagpapahalaga si David doon sa bagay na privilege na meron ang mga Levites. Ngunit samantalang ang Levites na ito, or rather, ang Benjamin, dahilan siya isang high priest, nasa linya siya ng Levita. Sa ganitong bagay ay nagpasimula na ang mga anak niya ay hindi nagbigay ng pansin sa ganitong klase ng gawain. Anong kanilang ginawa? I know, alam nyo kung ano ang ilan sa mga kasalanan na ginawa ng anak ni Eli. Ito ay kapag mayroong maghahandog, ang gagawin ng mga anak niya, bago pa lutuin, bago pa ihandog, kumukuha na sila ng karne para sa kanila. At sabi niya, bigyan mo ang high priest, bigyan mo ang mga naglilingkod sa templo. Sabi ng worshiper, pabayaan niyo munang maghandog kami sa Diyos. Pagkatapos, tsaka niyo kunin. Sabi niya, ayaw namin ng hilaw, ayaw namin ng luto, gusto namin ng hilaw. At sila pa yung pipili ng parts na kanilang lulutuin. At kapag hindi bibigay sa kanila, sa pilitan nilang hahablutin at agawin sa kanila. At yun ang naging kalakaran. At walang magawa yung mga worshiper. Sila, nagbigay sila ng kadustaan sa ganitong klaseng gawain. At sila ay tinawag na profane person. Dahilan hindi sila nagpahalaga sa bagay ng Diyos. Hindi sila nagpahalaga sa mga banal na bagay. Hindi nila pinahalagahan ang banal na bagay na ito at dumating ang panahon, binigyan ng warning ang mga anak ni Eli. At si Eli mismo ay binigyan siya ng warning. Ngunit, sabi rito ng chapter 2, ng verse 1 Samuel chapter 2. Sa verse 27, ng chapter 2 ng 1 Samuel. Then a man of God came to Eli and said to him, Thus says the Lord, did I not indeed reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in bondage to Pharaoh's house? Sabi niya, hindi bagat inihayag ko ang aking sarili sa inyong sambahayan, sa sambahayan ng iyong ama, nang kayo ay naroon pa sa pagkaalipin sa Egypt, sa bahay ni Paraon. Did I not choose them from all the tribes of Israel to be my priests? Pertaining to the Levites,
Hindi bagat pinili ko ang tribong ito, labas sa lahat ng mga tribo ng Israel. Did I not choose them from all the tribes of Israel to be my priest, to go up to my altar, to burn incense, to carry an ephod before me? What is this privilege na meron sila? Ang privilege na ito, magdala ng handog, mag-burn ng incense sa harapan ng Panginoon, at isuot ang ephod. Yung ephod ay yun yung mga bato, may mga bato na lumiliwanag. And did I not give to the house of your father all the fire offerings, the burnt offerings of the sons of Israel? Hindi bagat ibinigay ko ito sa kanila? Dahilan, pagkatapos na maghandog, ito ay karapatan ng mga priest na kainin at yun ang kanilang portion. Verse 29. Sa Tagalog sabi rito, bakit nga kayo'y tumututol sa aking hain? Ang English ay nagsasabi, why do you kick at my sacrifice? Yung salitang kick at my sacrifice ay nilalapaglapas tangan. Bakit nga kayo tumututol sa aking hain at sa aking handog na aking iniutos sa aking tahanan at iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin? This is the sin of this man. Ito ang kanyang kasalanan. At sabi niya, mas pinarangalan mo ang iyong anak kaysa sa akin. Upang kayo'y magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan. And next verse, kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinasabi nga, ng iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman, ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin. At yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kapuluhan. So ito ang naging kalalagayan ng sambayan ni Eli at ang kanyang mga anak. Napakagandang privilege na meron sila. Pero mas pinagpalit nila ito sa kanilang sikmura, sa kanilang tiyan, na mas kainin nila at hindi nila binigyan ng halaga na ito'y banal na bagay. It is a holy thing na mag-sacrifice sa Panginoon. At hindi lamang yon, bukod sa dinadahas nila yung mga worshiper, kinukuha ng sapilitan ng ang mga handog bago palutuin. Ilan sa mga anak ni Eli ay na-involve at nilalapastangan ng mga kababaihan ng mga worshiper. So mga kapatid, dinispise nila ang office na binigay sa kanila ng Panginoon. Dinispise nila ang pagkakataon para sila'y mag-serve sa Panginoon. At mas pinagpalit nila sa mga bagay na kagustuhan nila. At makikita natin, mga kapatid, throughout this scripture, ang desisyon ng isang tao ay nakakaapekto sa kanyang destinasyon. Nakakaapekto ito sa kanyang lakad, sa kanyang buhay. Anong sabi rito? Dati, itinalaga ko ang iyong sambahayan upang maglingkod sa akin, ngunit ngayon, malayo at wag nawang mangyari sa akin. At sabi niya, sapagkat lahat, sa wikang Ingles, far be it from me, for those who honor me
I will honor, and those who despise me will be lightly esteemed. Behold, the days are coming when I will break your strength and the strength of your father's house, so that there will not be an old man in your house. Ang bigat ng maranasan ng kanyang sambahayan, darating ang panahon, wala nang magiging matanda sa kanila. Ibig sabihin, maaga silang mamamatay. Ito ay naging nakaapekto. Ito yung naging consequence ng mga bagay na ginawang desisyon ng mga anak ni Eli. Nang hindi nila pagpapahalaga sa pribilehiyong ito. Ano kapatid, kung iba ay nagsasabing, sana pwede rin akong maglingkod na kagaya mo. Sana meron akong pagkakataon at talento na ibinigay ng Diyos na kagaya mo. At sana ay pwede kong ipaglingkod yan sa Panginoon. But, kagaya ng anak ni Eli, ay hindi nila binigyan ng halaga ang ganitong bagay. Instead, ay mas binigyan nila ng labis na pagpapahalaga ang kanilang kagustuhan, ang kanilang nais na mangyari. Well, mga kapatid, sa ilang sandali bago ko magtatapos, ay merong isang lalaki sa banal na kasulatan. Ito'y isang lalaking mayaman na lagi na natin narinig, na hindi rin nagbigay ng halaga labis sa kanyang iniisip at sa kanyang kagustuhang makamtan ang buhay na walang hanggan. At nang siya ay lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, o guro, mabuting guro, ano ang aking gagawin upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, sabi niya, ikaw, gawin mo ang kautusan. Sabi niya, alin-alin, ganito, ganyan. Lahat ng sinabi mo ay ginagawa ko na ako'y bata pa. Ano ang kulang sa akin? Alam niyo, sabi ng banal na kasulatan sa chapter 10 ng Book of Mark, sa verse 21. Matapos niyang sabihin sa verse 20, and he said to him, Teacher, I have kept all these things from my youth up. And verse 21, Jesus looking at him, and Jesus felt a love for him and said to him, habang siya tinitingnan ng Panginoon, ito ay compassion na kanyang nadama sa lalaking ito. Nahabag siya sa lalaking ito. At sabi niya, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. Iwanan mo. Ibenta mo ang lahat ng iyong pag-aari. At ibigay mo sa dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At ikaw ay pumarito at sumunod ka sa akin. Well, ang lalaking ito ay hindi nagpahalaga sa banal na bagay. Bakos ang kanyang tiningnan, sayang ang aking kayamanan. Hindi ito doktrina ng Panginoon na lahat ng mayaman ay inutusan niya ng ganito. It is just only one case nangyari ang ganitong bagay. Dahilan alam ng Panginoon ang puso ng taong ito. Na nakita niya na ang taong ito, ang kanyang puso ay naroon sa kayamanan. Kaya sabi niya, napakahirap ang tao pumasok sa karya ng Diyos na nagtitiwala sa kayamanan. At ang lalaking ito ay nagpasimulang nang marinig niya ang tinig, ang pangusap ng ating Panginoon, siya ay nalungkot. At siya ay umalis na nalulungkot at nalulumbay
sapagkat siya, for he was one who owned much property. Now, mga kapatid, I hope hindi tayo katulad ni Esau sa uling araw nito. I hope we are like Jacob, who give too much importance sa birthright. Dahilan ng birthright ay privilege na binigay ng Diyos. At para sa Kanya, kung makukuha ko lang ang birthright na yan, ay aking iingatan, aking hahawakan. Ngunit sa ating panahon ngayon, marami sa mga tao sa mundong ito na pinagpapalit ang kanilang karapatan sa ilang mga bagay. Merong ilan na nasa paglilingkod na sa Panginoon, ay mas iniibig nila ang sanlibutan at pumupunta sa mundo at iniiwanan ang paglilingkod. Ngunit mga kapatid, ano ang ating pinapahalagaan? Merong isang awit na ito ay napaka-popular. Medyo hindi ko masyadong maalala yung awit na na-compose ng I have decided to follow Jesus. Ito yung napakagandang istorya, hindi ko masyadong maalala, pero merong napakagandang istorya sa likuran ng likha ng awit na ito na I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Merong isang bahagi doon na nagsasabi, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. Sa huling araw na ito, mga kapatid, ano tayo? Kung tayo ay kagaya ni Jacob na nagpapahalaga ng birthright, merong mga Esau na nasa kanila na yung tsansa, nasa kanila na yung pagkakataon, yung privilege na ito, ng blessing na ito, pero ito ay nakahulagpos sa kanilang mga kamay. Nais kong tumayo ang bawat isa sa atin sa oras na ito, mga kapatid. I pray to God na sa huling maaraw, ano ang katatayuan natin na ibinigay ng Panginoon ay pahalagahan natin. Hawakan natin ang bagay na ito. Sino man sa atin, anuman ang ating kalalagayan, tayo man ng mga nakikinig ng mga salita ng Diyos, o tayo man na nasa mga iba't ibang klase ng ating mga ministry, ito yung mga pribilehiyo na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ating itong pahalagahan. Ang pagpapahalaga sa bagay na binigay ng Diyos ay pagpapahalaga sa Diyos na nagbigay nito. Minsan, sa buhay ni Abraham, matagal niyang hinintay ang anak. Matagal niyang pinangarap na magkaroon ng anak. At isang araw ang Diyos ay nagpahayag sa kanya, bibigyan kita ng anak sa iyong katandaan. Hindi si Eliezer ang magiging iyong tagapagmana, kundi isa na lalabas sa iyong balakang iyong magiging tagapagmana. Ngunit nang ibinigay na ng Diyos ang blessing na ito, then sinubok siya ng Diyos. Alin ang mas mahalaga? Ang blessing na ibinigay ko sa iyo o ang aking mga salita na sinasalita sa iyo? Dinala siya ng Panginoon sa pagsubok. But instead na kanyang pahalagahan ng blessing, mas pinahalagan niya ang Diyos na nag-uutos sa kanya. Dalhin mo ang iyong anak at iyong ihandog sa akin na isang handog na susunugin. Well, pwede si Abraham magdesisyon. At pwede siyang magsabi, Panginoon, tagal kong hinintay ng pagkakataong ito. Tapos ngayon kukunin mo lamang sa akin.
Ang tagal kong hinintay, 25 years. Ngayon, alisin mo siya sa akin. Pwedeng mag-ala Jonas si Abraham, tumakbo sa opposite direction. Instead na papuntang Moriah, pwede siyang pumuntang opposite direction at itakas niya si Isaac. But, kung ginawa niya yun, may mas malaking blessing na mawawala sa kanya. Dahilan ng kanyang pagpasyahan, na sabi niya, ang Diyos na nagbigay sa akin, kung siya ay binigay sa akin nakagaya mula sa isang patay na bahay bata, kaya siyang ibangon ng Diyos mula sa kamatayan para lamang patunayan niya ang katapatan ng kanyang mga salita. At nang gawin ito, ibigay ni Abraham ang ganitong klaseng desisyon. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, in blessing I will bless you. In multiplying I will multiply your seed. And your seed shall possess the gates of your enemies. Minsan, kulang tayo sa pagtitimbang ng mas mahalagang bagay. Hindi tayo marunong tumimbang sa mga bagay na minsan ang tingin natin sa isang bagay ay mas mabigat at mas yun ang ating kinukuha. At ay pagpapalit natin ang mga bagay na espiritual. Pero, kung makikita natin, maring may mga panahon na kagaya ni Esau, magsasuffer siya. Pero kung pinahintulutan niya ang ilang saglit na suffering ng gutom, alam niya, maring kung dumating sa kanyang kaisipan, titiisin ko ang gutom na ito, wag lamang mawala ang aking birthright. Pero, nung oras na yun, dinispise niya. At sinabi niya, walang kwentang birthright na ito kung ako naman ay mamamatay sa iyo. Hallelujah. Ating iyo ko ating maulo sa sandaling ito. At habang ating inaawit, ang awit na sabing, I want to live the way He wants me to live. I want to give until there is just no more to give. Sabi ng awit na yun, I could never outlove the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Habang niyuko natin ang ating maulo sa oras na ito. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin ay merong bagay na binigay ng Panginoon sa bawat isa. Ang biyayang ito ay hindi natin dapat ipagpalit sa kung anumang bagay. Dito dapat pagpalit sa mga bagay ng mundong ito. Hindi ito pwedeng ipagpalit sa anumang bagay na kagaya ng ginawa ni Esau. Pero salamat na lamang. Hindi tayo kagaya ni Esau. Hallelujah. Tayo kagaya, praise God, ni Jacob na nagpapahalaga sa kanyang pagkapanganay. Nagpapahalaga sa espiritual na bagay. Nagpapahalaga doon sa binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo dumulog sa Panginoon sa isang pananalangin. Sa oras na ito, hallelujah, ang Diyos ang siyang nakakabatid ng ating mga puso. Alam natin sa buhay na ito, mga kapatid, ay minsan may mga bagay tayong pinagdaraanan. At sa mga bagay na ating pinagdaraanan, napakahalaga ng ating mga desisyon. Ano ang ating pipiliin? Bibitawan ba natin ang mga bagay ng Diyos at ating, hallelujah, kukunin ang isang bagay? Nakita natin kung paano si Moses ay nagpasya. Kanyang tinanggihan ang karapatan na maging anak ng anak na babae ni Paraon. Bagkus kanyang pinili ng kadustaan na kasama ng mga hinirang ng Diyos. Dahilan alam niya, kung siya man ay mananatili sa ganung karangyaan,
ito'y pansamantala lamang. It's just for a short time. Pero ang inilaan ng Panginoon is for eternity. Hallelujah. Praise God. Merong isang awit na nagsabing, I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus kaysa sa mga bagay na narito sa mundo ito. Ay dumulog sa panalangin. Mapagpalang Diyos, narito kami sa iyong harapan. At Lord God, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Narito ang mga Jacob, Lord, na mga pinagkarooban at nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Nagpapahalaga sa mga bagay na iyong binigay sa amin. Nagpapahalaga, O Diyos, sa pribileyo na aming kinatatayuan sa huling maaraw nito. At alam namin, ang mundo ay napakaraming offer. Hallelujah, para lamang kami umalis dito sa posisyong ito na aming kinatatayuan. But Lord Jesus, hallelujah, gaya ng awit na nagsabi, I have decided to follow Jesus and there's no turning back. Merong isang awit na nagsabing, I am resolved to follow the Savior. Ako'y nakapagpasya na, hallelujah, na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Naalala namin si Josue na kanyang binigay ang pahayag niya sa bayan ng Israel. Sabi niya, sa araw na ito, ngayon, kayo'y magpasya, sino ang inyong paglilingkuran? Ang Diyos na nasa kabilang ibayo ng ilog. Ngunit, para sa akin at para sa akin sa bayan, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. O Lord God, merong mga ino-offer ang mundo sa huling araw nito. Ngunit Lord, tatanganin namin kung ano ang iyong binigay sa bawat isa amin. Ang pribilehiyong ito na maglingkod sa iyo, ang pribilehiyong ito na gumawa sa iyong gawain. At ang ikaw ay paglingkuran, Panginoon, ay hindi namin ipagpapalit sa anumang bagay na pansamantala dito sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Maaaring makaranas kami ng kahirapan, makaranas kami ng ilang mga bagay na kami ay tila deprived ng mga bagay sa mundong ito. But Lord Jesus, hallelujah, amin pa rin tatanganan kung ano ang bagay na iyong inilaan, ibinigay para sa bawat isa amin. Ang pagsunod sa iyo, ang paglilingkod sa iyo, ang pagpapahalaga ng mga bagay, hallelujah, na iyong pinagkaloob sa bawat isa amin. O Lord God, hallelujah, dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat lalaki at babae sa tanghaling ito, Panginoon. Ikaw ang mag-bless ng kanilang mga puso. Lord, nakikita mo kung paano nila pinapahalagahan ang mga bagay na nanggaling sa iyo. Dahil ang sino man nagpapahalaga sa iyo, ay papahalagahan mo rin. Ngunit sino man ang magde-despise sa iyo, they will be lightly esteemed. Sapagkat iningatan mo ang aking mga salita ng pagtitiis, hallelujah, ingatan din naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa ibabaw ng sanlibutan ito. O Panginoon, salamat sa mga salitang yan. Let these words be a comforting words sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak sa uling maaraw nito. Aming hawakan at aming tatanganan ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat. Narito ang mga Jacob, Lord, na nagpapahalaga ng birthright. Hallelujah. At malayo nawa na merong Esau na hindi magpapahalaga ng mga bagay na binigay mo sa kanya. Mawi sa iyong buong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at buong pagpapasalamat. As you bless us, Lord God, hallelujah. Praise God. Dahilan sinabi ng iyong mga salita, seek ye first His kingdom, His righteousness, and all these things will be added unto you. Praise God. To God be all the honor, the praise, and glory. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Palapahan natin ating Panginoon. Sa oras na ito,
Well, tandaan natin mga kapatid, ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Sabi ng ating Panginoon, na kinote ko kanina, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay ay kanyang idaragdag na lang sa atin. Praise God. Hallelujah. As kung awitin natin muli ang awit niya, at habang inaawit ay binibigay ko sa ating MC para sa tatapos.